Ay, magandang gabi mga boss. Masyadong maingay yung topic ni Lito Atienza, yung dating mayor na ho namin sa Maynila, no? Tungkol ho dito kay Libiste, no? Magbigay ho tayo ng reaksyon dito, no? Pwede ko ho yatang i-connect to dito sa dating na impeachment na tungkol dito sa impeachment na to. Kukonek natin mamaya, ha? Marami ho to. 98,000 views na ho to eh. One day, alam niyo na ho siguro to, magbibigay lang ho tayo ng ating punto de vista ng pating. At dati rin pong mayor ng Maynila. At dati rin siyang naging sekretary ng DENR. Magandang hapon po, Mayor Atienza. Magandang hapon sa inyo, Sandro. Magandang hapon po. Man, Yes! Good afternoon! Oo, good afternoon to both of you. dati ko nako-cover to eh. Oo, nag-mayor pa siya sa Maynila. Anyway, excited akong makausap uli kayo sa radyo. Sayang, sana naka-zoom pala kayo para makita namin kung ano yung suot ninyo ngayon. Ganun pa rin ba, Mayor? Ganun pa rin. Oo. Gusto-gusto nang kantahin ni Sandro yung ano eh. Wala tayong theme boses song. eh. Oo. O yan. Yes, sir. Kanina may nabanggit kayo na nag-agree kayo doon sa investigasyon ng ombudsman doon sa solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pwede niyo pong ikwento sa amin bakit kayo nag-agree na dapat nga itong maimbestigahan? Dapat lang sapagkat hindi niya tinutupad ang kondisyones doon sa kanyang national franchise na nilakad nung panahon ko. I was deputy speaker then to Speaker Rod Velasco. Tangina talaga, pagkakawalang yan, ano? Sisingaw at sisingaw eh, no, mga pre? Tuloy, Mayor. So, alam ko po from the beginning what the issues are all about. Because I did my best not to approve the franchise as requested because I doubted from that time that the young man was not capable of delivering. Pero kasi, di ba, yung ipinangako sa atin ay, ano ba yun? Yung tayo raw ay magiging, data center hub, no? Ng super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng oo. From the beginning, there was bad faith there. Oo. Because he was applying for a national franchise and inexperience local solar expert. Puta, inexperience. Ibig sabihin ng inexperience, walang alam. Meron man, konti lang, siguro. Tapos papasok ka ng ganyan, di ba? Puta. Tuloy. But when confronted, and I checked his application for a franchise, ang kanyang kumpanya, 1 million lang ang puhunan. 1 million. At 1 million, puta. Parang Parmali Parmali, wala naman 1 million. 628,000 pesos. Oo. Pag-usapan nga namin ni Brother Eli Assis dyan nun eh. Oo. Small pa raw yung kotse. Sa kapital ng Parmali. Nakakuha ng bilyon-bilyon. Puta, ang klase ito si Duterte na ito. Ito, Duterte na naman ito eh. Tuloy. Ikaw, imposible yung makapagbigay ka ng serbisyo sa gobyerno with a 1 million franchise capitalized company. But the mother, Senator Loren Legarda, was lobbying very, very strongly for the approval of that franchise. Yes. But we had a long bout of Lobbying very, very strongly para sa approval ng franchise. Puta. Tuloy. questions and answers from the committee and up to the floor nung kinoconsider yung kanyang franchise. I was talking to the industry leaders of solar power and they were all against it. Not even one was supportive of... Puta, matalino talaga yung dating mayor namin. Kinausap niya yung talagang mga veterano do sa solar na yan. Lahat daw against dito sa gusto mangyari ni itong si Libiste, no?
not even one ang pumabor, no? Kasi wala nga experience, saka totoy na totoy, batang 19 years old lang yata siya, no? 25 years old lang yata ngayon to si Leviste. Bilyonaryo, ha? Tuloy. The Leviste request for a franchise. Noong nakita kong overwhelming ng support na nakuha ni Senator Legarda, I insisted on the basic condition that if indeed this company is able to provide solar energy to the whole country, I would like a provision that it should not be sold, any part thereof, to any foreign or local corporation. Sila nag-apply, sila ang tumugon sa kanilang pangako. Because ang suspicion namin noon, Ang ano ko dito kay Mayor Atienza namin, ha? Bakit siya lang nagsasalita? Ibig mo sabihin, napapayag ni Loren Legarda, lahat yung mga kongresista at that time. At saka meron yatang abutan eh. O, inaabutan daw siya, hindi siya pumayag eh. Oo. At dito natin ikukonekta yung ano ito eh. Itong impeachment na pinapaano kay PBBM eh. Ha? Sabi ko na nga, di ba? Baka gumalaw ang pera. Eh talagang makabulag pera yan, sigurado. Puwersahin yan yung impeachment nito ni PBBM. Oo. Dahil ang lalaki, puta, puro. Tsaka sa dami ng sabit ngayon na kongresista, oo, na puro na bilyonaryo. Puro na bilyonaryo. Ito mga sumasabit. Gardiola, eto pa, Libiste, bilyon din. O, sino pa? Bilyar. Lahat yan magbaba. Chabit, o puta. Ang dami ho niyan. Saldico. Mahihilo ho yung kongreso sa dami ng pera para lang ma-impeach nila si PBBM. Remember, numbers game, sabi nga, di ba? Tuloy natin kay Mayor Atienza. at nangyari naman, they sold the franchise to a Korean interest, some foreign interest, and a local corporation, Meralco. So, ano ang intention ng pag-apply nila ng franchise? From the beginning, there was bad faith. They were not intending to provide solar energy to the nation. They were out to make a fast buck. Naibenta nila billions of dollars, billions of pesos. That made him a billionaire. Otherwise, he should explain. Kapital, 1 milyon. O sabihin mo 1 billion, anak ng puta. Tapos nabebenta ngayon ng ganyan billion of dollars. Pangilinan nga ata. Pangilinan ba yun? Oo. Eh, parang mahigit 18 billion ba? O hindi. Sabi niya kanina, 34 billion yata na ibenta eh. Ha? Puta. Kapital, 1 billion. Sabi niya, 1 billion na. Puta, na ibebenta 34 billion. Anak ng putang ina. Anong klaseng negosyo yan? Ha? Tuloy. To the ombudsman. Saan ang galing yung billions and billions niya? Bilyonaryo na siya ngayon. Eh, yun ang istorya na aking nakita, naranasan, and personally, of personal knowledge. Naalala ko nung nagdedebate to sa floor dahil kongresista pa noon si si Congressman Lito Atienza din ng Buhay Party List. Naalala ko, Yes. meron kayong argument dun sa floor na nagdududa kayo kasi parang binibigyan ng mother of all franchises ng solar solar energy sa buong bansa, yung pag-harvest ng solar energy sa buong bansa. Ito ng prangkisa na ibibigay noon. Ganun po ba yung nangyari o Tama. I really expressed my doubts whether magdi-deliver yan o hindi, whether they are capable or not. Meanwhile, I was meeting with the solar power providers in the country. They were all against it. Sabi nila, hindi capable yan. Unang-una, walang pera ang korporasyon nila. Pangalawa, walang experience. So, dahil lamang sa influence na binigay ni Senadora Loren Legarda, ni Mother, nakuha nila yung franchise. Pero nailagay ko yung condition. The moment they sell any part thereof
the franchise ceases to be effective. It becomes invalid. Oo. Eh noon pa man ay hindi nyo ba parang nasilip yung conflict of interest? No? Dahil sabi nyo nga, ay sinasabi rin naman ni Ganda magtanong nung host na to. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tingin niya din ay yung clout nga ni Senadora Loren Legarda ay nakatulong para makakuha nga ng I think 25-year congressional franchise. She personally talked to me, appealed to me. You can ask her. And I said, iayos niyo ang inyong korporasyon. Hindi pwede 1 milyong piso ang kapital, nangangako kayo ng langit sa buong Pilipinas. Hindi yung 1 milyon kapital. Nangako kayo ng langit sa buong Pilipinas. Puta yan. Grabe, no? Yan. Nakuha yata sa ngiti si Digong eh. Alam mo si Loren eh. Medyo magandang umiti yan. yun eh. So anong intention ninyo? I am questioning it. I questioned it then. I'm still questioning it now because meron bang binigay na solar power? Meron ba na-electrify na barangay? Sabi nila, lahat ng barangay sa Pilipinas makikinabang. Tama naman pala ako. Wala namang solar power na ibinigay sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap. Tsaka meron na lumabas na na itong sinasabi raw ni dating mayor namin ng Lito Atienza na ayaw daw patulan nila Legarda itong kanyang mga sinasabi. Ayaw daw nila patulan. Putik yan. Parang merong kasabihan na silence means yes. Dahil durog na durog sila rito eh. Para hindi sila unganga, lalo si Loren. Tapang ni Loren. Di ba? Mukhang baka yun na. Kung sinabi nilang hindi nila papatulan si dating Mayor Atienza, aminado na sila, di ba? Automatic. Tuloy. Kaya, tama yung kaso ni Ombudsman Rimulya, pati yung penalty, tama yun. Dapat yung damage sa ating ekonomiya, yung pangakong napako, yung paghihirap ng Pilipino, patuloy na paghihirap natin, merong value yun. Kaya tama yung maliit pa ngayon 26 billion. Dapat magkano na kinita nyo? Ito pa aabangan natin mga boss. 26 billion yung penalty ni Libiste. Tanong. Paano kung hindi maisole? Paano kung hindi magbayad ng penalty na 26 billion? Yan ang tanong. Si Bong Revilla pinasosoli ng Supreme Court yata yung 126 million. Hindi nga sinole. Ito, 26 billion. Utang ina. Tuloy. Tahan lang. Not because you provided energy to the poor barangays of the Philippines, but because you sold portions of your franchise, which made it invalid from that time on. And meanwhile, ilang taon na yan? 4 na taon, nakaraan. Malaking damage siya sa ekonomiya natin. Imbis na natulungan yung mga genuine solar power generators and corporations, nakuha nila yung super franchise, which was doubtful. Super franchise. 25 years ba naman franchise? Ang puta. Wala pa raw yatang 4 na taon. Binenta na yung mga franchise. Yung mga nagbenta si Libiste. Tuloy. Full from the very beginning, but only because he was a Libiste na aprubahan. Sabi nyo nga, maliit yung kapital na ipinapakita. Di ba parang ganun kapag sa mga kontrata sa gobyerno, yung bid rigging na tinatawag. Yes. Dali-dali nilang pinalitan yung papeles. Ginawa nilang 1 billion pesos. Pero maliit pa rin yun. Because to provide solar power nationwide, mas malaki rin ang kailangan mong puhunan. Pero kung ang intention mo ay kumita lamang sa bentahan ng prangkisa, sapat na yun, maski na magkano ilagay mong kapital. So therefore, I really agree with the case so that magkaroon siya ng pagkakataong i-depensa niya ang sarili niya. Nalugi raw siya. Bakit ka malulugi? Hindi mo man lamang
ginawa hindi mo nga tinupad yung pangako mo, nalugi ka pa. Paano ka malulugi? Binenta mo papel. Ano naman pong Talaga, mayor namin, no? Paano ka malulugi? Binenta mo papel? Yung prangkisa? Patay. Ay, nako, tuloy. siguro panghuling tanong na lang po namin dahil medyo kapos na po tayo sa oras. Ano naman po yung inyong masasabi dahil kanina po lumabas yung balita na nagbitiw na siya bilang miyembro ng Board of Directors ng Terra Solar Philippines. Terra Solar. Ano pong take nyo doon? Parang ngayon lang. Siguro yung mga foreign interest na pumasok right after he got the franchise, nakita nila, hindi pala sila pwedeng pumasok because may provision. The franchise becomes invalid, walang visa, kung foreigner ang papasok at bumili ng portion ng Solar Philippines. Kaya I'm not surprised, nagsiurong sila. Hindi po, But not si because ano of po, any reason, si but Congress, because walang negosyo. si Congressman Leviste po yung ang Kasi, ang bumaba sa pwesto bilang miyembro ng Board of Directors ng Terra Solar or Terra Solar Philippines. Siya mismo ang bumaba. Pero ang tinatanong ko lang, bakit ngayon lang? No sitting congressman or senator dapat ang magkaroon ng government contracts. Diba, nagdadivest ka nga eh. Alam mo, umaalis ka nga, di ba? Mahirap magdebate ngayon after the fact. The question that should be asked of Congressman Leviste is simple. Did you provide solar energy to the nation, the barangays that you promised? No. Therefore, did you sell any portion of your franchise to foreigners? Yes. Therefore, wala nang validity yung franchise mo. Ayan. Sige po, marami po. Nako. Nakasulat sa batas yun, hindi madidinay yun. Tanong lang dito mga boss, bakit niya binebenta? Bakit siya nagbebenta? Kung kumikita. Di ba? Binenta niya kay Pangilinan daw. 34 million, sabi ha. 34 million. Billion. Binili ni Pangilinan, 34 billion. Negosyante o yun. Bibilin ba yun ng hindi siya kikita? Di ba? Ito pa, pakinggan nyo. Atienza expose quid pro quo between Duterte and Ligarda. Philippines most entitled Nepo baby. Nakalagay dito. Pakinggan natin. Be ready to confront. Eyewitness na may personal knowledge sa power play ni Senator Loren Legarda para i-corner ang political privileges para sa crony solar firms ng anak niyang si Crying Leandro Leviste. Si former Manila Mayor at ex-Deputy Speaker Lito Atienza. Alam nyo, nag-apply yan, pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako roon. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Kaya, agad pinasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na tanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hinigan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya ako po yung nagre-research Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra, sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lang namin nakita yan. Humihingi ng national.
Ano ba ginagawa itong batang ito? Ngayon lang namin nakita yan. Humingi ng national franchise. Puta. Pero bata ni Digong eh. O, tuloy. Franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila na mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Nung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni dating Pangulo Capagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito, kaibigan natin niya. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal. Maraming ano dito, binanggit si Lito Atienza, pati si Gloria Arroyo, nakikiusap din, pagbigyan na. May backer pa si Gloria, di ba? O, tuloy. Galit o inis din sa mga tao ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi. Nakita ko maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. By pinilit ko yung clause. Parang parmali talaga, no? Puta, 628,000 billion na binigay ni Digong. Puta. Kala ko ba, Digong, galit ka sa korupsyon. Puta. Tangin lang yan. Oh. Ay! Oh, Duterte. Hindi kayo, Tuloy. Hindi pwedeng ibenta itong pag-isang ito. Pag ito nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ang provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra po tayo dyan. Energy should be Philippine-owned. And kasi sa local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor. Kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa. Sino yung mga sponsor nga pala? Mayor Atienza, sino yung mga sponsor niyan, ha? Pumayag, no? Kung ibibenta, nilibiste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, kay marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro ng mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang gisayang ng gisang yan dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Yan ang purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Tapos sila po na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula-simula. Nung binenta ko yung kumpanya ko for around 34 billion pesos sa Meralco. Ayun siya yun. Binenta ko yung kumpanya ko, around 34 billion sa Meralco. Binenta ko yung kumpanya ko, around 34 billion sa Meralco. Puta, ang bilis. Sabihin natin 1 billion ng kapital, puta, bebenta mo 34 billion, wala pang 4 na taon. 34 billion, sabi niya, di ba? Binenta ko yung kumpanya ko, around 34 billion sa Meralco. At hindi naman ganun kabobo yung bibili niya na hindi siya kikita. Di ba? 34 billion, bibilin mo, mali pangilinan, na hindi ka titiba, makakapilal ka ng ganyang kalaki, na hindi ka di ba? Pero mas malaki kinita nito. Tuloy mo, libiste, ha? Naisip ko, ano pang gagawin ko kung hindi? Yung 34 billion pesos, ano mo yung karaming 34? Sa kanyang Facebook post kahapon, January 14, ipinagyabang ni Batangas Representative Leandro Leviste na ang kanyang pera raw ay nagmula sa pribadong negosyo. Well, thanks to his politically connected parents at kay Digongyo. Sabi pa niya na ang kumpanyang itinatag niya ay nakapagtayo umano ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy
energy sa bansa, which is a lie. Isang kasinungalingan ito dahil sa ating fact check, ang power players na ASEN, Aboitiz Renewables at First Gen ang may mas malalaking operational portfolios. Kaya pumasok ako sa politika para gastusin ito. Yeah. Hindi para kumita pa. God is good. Pero I really feel so fortunate po in my life. And I think that many of the things that I'm doing are only possible kasi hindi ko kailangan kumita, hindi ko kailangan tumanggap ng mga incentives. Pero ito ang Bakit kailangan pag kumita? Ba't ka pa tumakbo? Napakayaman mo na pala. Para ano? Ha? Hindi naman ito nagsisilbi sa bayan eh. Nanggugulo lang siya eh. Ano ba sa tingin nyo? Yung Cabral file, naging Libiste file. Pinasok niya yung ano, di ba? Naku, maraming sakit ng ulo tong bata na to. Tuloy. matindi. Ipinagyabang din niya na nakapagdala raw siya ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas last year, which is an exaggeration. Pure and organic pambubudol po ito. At dito ngayon, papasok ang magiging problema ni Crying Leandro. Dahil ang pinaka-obligation ng Solar Philippines ni Crying Leandro ay i-deliver ang contractual commitments nito sa gobyerno. Walang pakialam ang gobyerno at ang mga mamamayan kung nagdadala ng foreign investments ang kanyang Duterte crony company sa bansa. It's already a constitutional violation. Tangina, Duterte crony company. Kung crony ni Duterte ito, ano namang mawawala si Duterte? Di ba? Crony nga kita eh, di ba? Parang si Kibuloy lang din. O, crony ni Duterte. Nung nakulong si Kibuloy, lahat ng ari-arian ni Kibuloy, si Duterte ang administrador. Diba? Tuloy. Dahil ang pagyayabang niyang iyan ay proof sa isiniwalat ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na may corruption at kalokohan ang mga politically connected crony developers kagaya ng Solar Philippines ni Crying Leandro sa renewable sector. That could be proof or evidence na binalahura at binaboy ni Crying Leandro ang privilege na ibinigay sa kanya bilang Duterte crony noong panahon ni Digongyo. Senator Legarda violated that provision because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo, si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero meron ng mga alukan. Teka muna. Meron ng mga alukan, di ba? Yan iaalok. Alangan ng banana queue, di ba? Alangan naman 1,000, 2,000, di ba? Milyunan na yan. O tuloy, Mayor Atienza. Things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyan klase na usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan, wonderful yan. I'm not even analyzing. Tulungan mo na yung anak ko, very bright yan, wonder boy yan, putik yan. Oh. Tama na yan, mga boss, puta. Yan ang nakakatakot dyan, ha? Oo, sa dami ng pera ng mga to. Oo. Baka mabulag yung kongreso. Ha? Remember, 130 lang ang kailangan daw yata na boto. Numbers game nga, aakyat na sa Senado yung articles of impeachment ng mga team dilim na to, di ba? Oo, at pagdating sa Senado, naku, ng pating. Wag naman sana. Pero yun nga, hindi papayag ang taong bayan na mangyayari ang kagustuhan ninyo na tatanggalin nyo si BBM pagkatapos iuupo nyo yung presidente ng impyerno. Magkulab na tayo mga boss. Kung minsan, alam nyo mga friend, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Harry Roque bago tayo magkulab. Kayo ba naniniwala pa ba kay Harry Roque? Ngayon lang maniwala kayo. Totoo ang sinasabi nito. Kung gano'ng kasama ang ama, ganun din ang anak. Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung gano'ng... Yun yung mga nasa baba, yun yung mga anak ni Digong. Si Digong yung nasa gitna, hindi nyo makita eh. Tapos yun na, yung kamaanak niya, si Pulong, si Kitty, si Sayad, at saka ito si Baste. Tama sinasabi mo. Tuloy. Kabulok ang pinanggalingan, ganun din kabulok ang magiging prutas. Kung gano'ng kasama ang ama, ganun din ang anak.
Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung gaano kabulok ang pinanggalingan, ganoon din kabulok ang magiging prutas. Kung gaano kasama ang... Tama ka dyan, Harry Roque. Ngayon ka lang tumama para sa akin. Magkulab na tayo, mga boss. Napakarami ho nating aabangan ngayong Enero, no? Impeachment, PBBM, tsaka ito impeachment ni Sara, kung sino magtatagumpay. Etong si Libiste, kung mababayaran yung 26 billion. Marami, putik yan. Yung ICC pa, paano na? Paano na yung mga nakakawalang mga preso? Preso, mga wanted. Ewan ko na. May, magkulag tayo, marami na tayo na pag-usapan. Karat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Bira lang ng bira, Kasani. Bugbugin mo ang mga putragis na yan. God bless your family. God bless Kalatni. Mary Lebron, shout out. Diced, shout out. Magandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Magandang gabi, Diced. Shirley Jaser, shout out. 100% correct ka dyan, Sentry, sabi Shirley. JTB, good PM Tol. Si Tokayo mo, laking budget. Imagine mo, gang bubong L3 ng L300 FB, puno ng document, paper ban, palang kita na. Shirley Jaser ulit to. Diyan talaga ako believe kay Idol Christian. Ang galing magtanong, hindi kagaya ng iba. May pagkabayas kung magtanong. Totoo si Christian eh. Lembrado Ludovico ulit to. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din. Thank you, Lord, for our 49th wedding anniversary, January 23, 2026. Oy, happy anniversary Lembrado Ludovico 49 na pala kayo Kami papunta pa lang sa 49 sa June 3. Ito namang si Sayad talaga, ang dapat mabigyan ng arrest warrant o di kaya tamaan ka na lang ng kidlat. Erlinda Aquino, Kuya, yan si Casino. Lahat ng umupong presidente ay against siya, kaya hindi siya nananalo pag kumakandidato siya kahit na siguro sa barangay hindi siya mananalo. Yan ko din sa Casino niya to. Sam AJ, shout out Karox, walang panalo si Sara sa 2028. Masyado lang tiwala si Chucky Sukran. Joselito Mabait, shout out. Glenda Deo, shout out. Puro pasaway na government official natin, wala pang nakukulong. Buisit na rin si Senator Trillanes puro press conference daw itong si John Vic sabi niya Friend Sherby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Annalisa Apolinar. Eto na naman tayo. Teka lang po, Sir Rox. Parang kami na naman po yata ang nasa hot seat na topic mo po. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Sir Rox, depende nga sa tawaran. Kwarta ba o kahon? Alangan pa ba Sir Rox? Kung si Pulonglong nga, Saldi Kuyukot, Dismaya, at mga sangkot sa flood control na anomalya, bilyon-bilyon ng bilyon-bilyon ng usapang barya. Tas kami, baryang kalansing lang. Ano kayo, siniswerte? Ano kami? Bali? Sir Rox, alam nyo naman pong kaming mga taga Cavite, hindi basta-basta po. Pakiramdam lang po dyan, ay dapat po makakuha sila sa tingin para maayos ang buto-buto. Patay tayo dyan. Kami ang nakaupo, di ba Sir Rox? Palagay ko po Sir Rox. Kaya po hindi umusad-usad yung napakatagal na at binubundok na po sa taguan ng baul yung mga kasong sinampa ng ating super idol. At hindi po basta-basta lang katulad ng iba na sundalong kanin lang. Wala pong iba, walang kahit anong daga sa dibdib. Lahat po sinasagupa. Siyempre pa Sir Rox, ang sobrang kinatatakutan ng mga dutae na didishit, ang tunay pong Mr. Pogi po ng bayan, super tapang na bayani, ang tunay na pong katipinero
na si Idol Sentry. O totoo. Alam mo po kasi, Sir Rox, yun po kasi ang kaibigan pag ang tunay mo pong ipinaglalaban, matuwid at naaayon po sa batas, pero isa ka lang pong pobre. Wala ka man lang pong kahit padulas na pambili man lang ng palamig. Ikaw na. Siyempre pa, Sir Rox, yun ang malaking pagkakaiba ng larong kwarta o kahon. Huwag na po tayong maglokohan pa po, Sir Rox. If the price is right, simbili siya ng kidlat. Walang papetik-petik, yari agad yan. Kami pa ba? Ay, naku, Sir Rox. Huwag na po tayong umasa, napakalaking magic at milagro kapag yung mga kasong na-file ni Sentry nauna po sa pila at bigyan prioridad ng aming si Blackjack. Patay tayo dyan. Nininiwala ako sa iyo, kababayan. Di ba may kasabihan nga, Sir Rox? Pag gusto, super quick ang paraan. Pero pag ayaw, daming etchos na dahilan. Ayun lang po yun, Sir Rox. Kaya po ako, talagang masangsang po ang amoy ko dyan. Kaya di po umuusad yung truck na kaso at ebidensya ang dinadala po dyan sa Ombudsman Office. Ang mga kasagutan po dyan, sigurado po, lahat po yan, depende talaga sa kamay po ni Muning. Na di ko po alam, Sir Rox, matatapos na po ang gera, pero natutulog pa rin po yata sa pansitan. Andyan na po lahat ang kasagutan kung gusto niya pong siya mamayagpag pa bago po matapos ang kanyang termino. Isang malupit na tatak na masabi pong may ginawa siyang tunay na hustisya para sa bayan. Kapag yan pong si Topak, Sayad at pamilyang Dutae, di niya po naipakulong na lahat. At ewan ko nga pong mga yawa na yan andyan sa labas at patuloy sa paggala-gala at paghahasik ng lagim. Sir Rox, huwag ka na pong magtaka. Sa bandang huli, si Muning po ang nag-iimas ng rehas. Naku, ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo, mga leche, mga buwisit, kinang. Ay nako, His Excellency. David Alil Mendoza, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Eddie Luna, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Long time no talk na naman tayo, Pastor. Sana bukas magkakwentuhan tayo, Lunes. Oo. No? Tapo. Sabi ni David, good evening po, Karox. Tama naman po ang ginagawa ni Sentry. Nasampahan ng kaso ang mga Duterte para malaman ng buong Pilipinas ang kawalangyaan ng pamilyang Dutae. Ang problema ko kasi, marami tayong mga kababayan na nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Bakit po kaya? Mga zombie nga yung mga yan Tsaka yung nasasabi ko sa iyo, David, panahon pa ni Moises, maraming ganyan mga tao, mga tanga. Kung ano na ng bilagro pinakita sa kanila ni Moises, naniwala pa rin sa pinagawa ng isang Judas na umakyat na si Moises doon sa taas ng pagbaba, iba na Diyos ng mga ulol diba? Ted, shout out Ted. Kahit kailan puwera sa panahon ni President Pinoy, ang pagmamalasakit ni Sonny Trillanes ay hindi pinakikinggan, lalo na sa panahon ni Duterte. Sa magkasunod na pamahala, halata na kung totoo kang tao na naglilingkod sa bayan, ay madali kang patatalsikin sa pwesto. Ngunit kung walang hiya ka at puro nakaw sa bayan ang ginagawa mo, kahilera ka nila. Siyempre si Cielo Magno, matino, tinanggal sa pwesto. Si General Torre, totoong tao, susunod sa batas at hindi nagmamataas, gumagawa ng di gayang gawin ng mga iba para sa bayan. Yun, pinatanggal ni John Vic sa PNP si General Torre, na binasbasa naman ni BBM. Ngayon, inilagay siya sa MMDA bilang General Manager. Ngunit, di pa nagtatagal, sa pilitan na namang pinag-retire daw ni John Vic, General Torre, kahit wala pa siyang balak mag-retire, ayon sa balita. Ngunit nasabihin ni BBM na magre-retire na si General Torre, wala naman daw reklamo.
Ang motibo daw pala ni John Vic, sabi ni ibang vlogger, kaya ganun si John Vic kay Torre, ay inaalis sa landas ng John Vic si Torre para di makalaban ni John Vic sa 2028 presidential election. Ganun. At para mapunta agad kay Nartates ang 4-star general ni General Torre. Kantsaw naman ni Sonny Trillanes kay John Vic, bawas-bawasan mong sobrang pagpapapogi sa press con. Dapat daw itrabahuhin niya ang mga paghuli sa mga pinaghahanap ng mga taong bayan. Pinanagutan ng batas tulad ni Bantag, Atong Ang, Bato at iba pa kung gusto niyang maging presidente at gawin niya ang mga kahanga-hangang ginawa ni General Torre. Imbis na hulihin ang mga nagtatago, si General Torre ang pinagkakaabalahan niya, sabi naman ni Bad. Sorry Karox, napahaba ang comment ko. Asar kasi ako dyan sa style ni Trapong John B. Ay nako, tiyede. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, Eman Escalona na shout out. Elizabeth Iscareo, good morning Sir Rox. Ganyan kabagal ang justice system natin. Lalo na mga Duterte na yan. Kasi nga, ayaw gumalaw ng justice na ito. At halatang may malaking takot ito sa mga Duterte sa totoong nababayaran sila. Hay. Antay-antay lang tayo. Baka kung ano. Isabel Iscareo, ngayon may nag-file na nga ng impeachment kay BBM. Di pa ba makakapag-isip itong si BBM na may kumikilos talagang pabagsakin siya? Mag-isip na siya kung paano siya masisipa ang mga to. Ang mga yan dito sa ating bayan, yung mga DDS na yan, na halos isamba nila ang mga Duterte, may mga pailalim na itong kilos at dyan, mag-ingat si BBM. Totoo yan. Excellency. Pero, nandyan si Atty. Claire. Oo. Si Atty. Claire, ang tingin ko, siya ang mata, tenga ni PBBM. Ha? Ano ba sabi mo? Ayun ba? Kalat ni Baya ulit. Tumira na naman si Boy Sampa. Ay, nako, paring Antonio. Sampa rito, sampa ron. Puro na lang sampa. Pati ko, kalat ni Kay. Nagsampa na nga. Ano ba? Puro lang sampa pero wala naman nangyayari. Alam mo paring Antonio, suntok ng sabon ang sinasampang kaso na yan. Uupuan at tutulugan lang yan ng ombudsman. Mabuti pa i-donate mo lang sa mga katakot-takot na coupon band sa Tayuman Elementary School. Nang may magamit naman ang mag-aaral natin doon. Dahil nako, kalat ni Usyo. Hirap talaga paniwalain ng mga nandito. Totoo. Kalat ni ulit. Tama ka Kasan. Agree ako sa sinabi mo na nasa kamay na ni His Excellency ang bola. Pero ang problema ay hindi alam ni His Excellency kung nasaan yung ring. Kaya hindi siya nakakashoot. Tawan-tawan ka lahat niyo. Okinawa, Japan. Ano ba yan? Ganon! Sang-ayon ako sa ito na. Mukhang hindi niya alam kung saan ang ring niya. Christian Cheng Nak, shout out ha. Marilo Pabiano. Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Yun nga pong problema ng justice system natin. Super bagal. Kaya ang lahat ng galaw delayed, pati na ang pag-usad ng bansa natin ay mabagal tungo sa pagbabago at sa pag-unlad. May sinabi po ang pari sa mensahe niya ayon kay Atty. Claire Castro. Ang politiko po ay nakatitingin sa eleksyon pero kapag statesman ka na nasa isip mo ang kapakanan ng ating bansa at batay sa interview, malamang na mas marami ang utak Pilipino kumpara bilang utak politiko kumpara bilang isang statesman. Totoo yan na. 3J shout out. Alam mo Sir Rox, no matter how strong a person is, how rich a person is, kapag tinadtad ka na ng problema kaliwat kanan,
Hindi maaaring hindi bibigay ang katawan at isip mo. Yan si Sara, akala mo lang easy lang siya, bali wala lang sa kanya yung mga impeachment na yan. Yang kasong sinampan ni Trillanes. At kung ano-ano pa, lahat yan may epekto yan kay Sara. Natural yan, baka mag-meltdown na naman siya yan. Alam mo, parang kasing galaw kasi ng mga Duterte, parang alam nila na untouchable pa rin sila sa mga nakapwesto, lalong-lalo na sa mga militar na halos lumamon sa palad nila nung araw. 3J Shop ka, ha? Ay nako, 3J Shop ulit oh. Palagi ko si Boying Rimulya gagawa na ng tama this time. Kasi sabi ni Kaenzo sa mga interview daw kay Boying, this time gagawin niya na akala niyang tama dahil yun ang gusto niyang maging legacy. Maging legacy niya dahil binigyan daw siya ni Lord ng pangalawang buhay. Tsaka na natin yung pag nahuli na si Bantag, ha? Tsaka na tayo maniwala. Sabi na naman ng kapatid niya malapit na raw nalapit na raw nilang mahuli. Panahon pa ni Boying yan Alam na raw nila kung nasaan hanggang ngayon wala. Tuloy natin. Sana nga, Sir Rox, nagawin ni Rimulya ang makabubuti sa ating bansa by prosecuting the corrupt people. Amen. DJ Shop ulit Sir Rox, ang alam ko kay Marcolecta paiimbestigahan yan. Di ba dahil sa fake na resource person niya na Senado si Gutesa? Ano na ba nangyari sa investigasyon na yan? Saka kung talagang si Gutesa ang makakapagturo ng diretso kay Romualdez at BBM, bakit hindi nila ilalabas si Gutesa? Di ba dapat sinecure ni Marcolecta ang safety ni Gutesa after nitong umapir sa Senado noon? Di ba? Baka sinecure na nga niya. Diyan di mga my friend, shout out Ay, mission accomplished mga boss. Maganda naging topic natin, di ba? Yung sasabi ko ron, pwedeng mangyari kung anong pwedeng mangyari sa Kongreso pag nagkaroon ng lobbying at tag dito, lagayan. Aminado naman sila pulong, di ba? Na yung Kongreso, parang yan, tag dito, sinabi niya maganda parang, basta pera lang papanda rin dyan. At ayos na ang pirma. Nabibili raw ang pirma, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas, mga friend.